Ama, bakit ano? Okay, Ah. Ito lang. Gusto na namin. Ito, 13 years na. Ano ko? 10 years. Ito naman, 8 years na. No, kasi, ang totoo, mahirap kasi umuwi sa Pilipinas. No? Basta-basta lang na wala kang magiging positive income. Ito para sa totoo lang, no? Mas maigi daw na yung pera mo. Huwag mo iipon sa bangko. Mas mabuti daw yung pera mo. Gagamitin mo sa negosyo. May savings ka man, halos konti lang. Mas mabuti na gamitin mo yun sa mga investment, o bibili ng mga lupa. Dayo, pangapos walang pasok. Magpapagawa ko ng sombrero mga boss. Nakita ko kasi ito rat. Ito, ayan o. Nakita nyo, rat race. Ang sabi ng misis ko ano daw, monkey race. Bakit monkey gusto mo? Mahilig ko sa unggoy mga boss. Tingnan natin ano niluluto niya. Ito, luluto niya o. Saan ba galing niya ma? Tingnan nyo o. Oh. Diba? Masarap yan sa sinangag. Lapit naman ang kandila mo, baka masunog to. Ha? Baka masunog. Lagyan natin dito sa lamesa mga boss. Saan ba yung patungan dito? Ito na nga lang. Tulog pa. Ano gusto mo itlog? Sunny side up or scallop? Sunny side up. Ito yung mga tiklope namin. Tapos na. Ate, blanca kape. Ayun ko na ng kape. Napanood ko kasi kailangan na yung tutulog ko na. Sasabi niya tsaka para hindi ka matulog. Asan yung mahina tubig ko? Sabi ko sa kanya, tupla siya ng kape kasi mahilig ang magkape. Kaya ako, alam naman niya hindi ako nagkakape. Ito na lang muna tayo. Talaga mo nito. Ayaw niya. Pinapanood daw siya sa TV. Kaya ako nakakamas. Kailangan daw, pagising, unang iinumin, mainit na tubig muna o maligam-gam. Tapos, Kailangan na daw lang saka daw siya magkakape. hindi ko ba laman yung chan ko. Ganun. Yan, ganun yung panood niya. Dati, hindi niya iniintindi yung ganun. Nakaramdam na eh. Kasi dati sinabihan ko na siya. Sabi ko sa kanya, iwasan mo magkape. Uminom ka lang ng warm water sa umaga. O kaya magtika. Eh, hindi niya gusto yung ganun. Parang walang lasa baga. Tama nga naman. Kasi ako ganyan din ako dati. Yung breakfast na. Ama, bakit ano? Okay, wala na para sa buhay. Para gumanda naman yung buhay ko. Teka na! Ngayon yung ano namin, pigyan namin magkahiwalay. Ba't sa mo ba napanood yan, ma? Basta napanood ko lang yan. Dapat parang gumanda. Napanood daw niya sa YouTube. Dapat magkahiwalay daw. O di magkahiwalay ng mga boss. No? Ganun pa yung na tubig. Yung kumain sana. Pero pag-minsan kain daw tayo. Ang sarap. Oo. Hap na. Sabi ko, Ang tubig mahulog. kung maalat, bawal. Pero, sabi nga nila, minsan-minsan, di ba? Sobrang hilig ko dati dito.
Parang ako ng high blood. Hindi ba bawas na. Misis ko mahilig. Kumain ng ganito. Gusto pa nga niya yung may sausawan na suka. Sa palibasa may sabaw ngayon. Hindi yung siya gumamit sa sausawan. Yung anak ko naman itlog. Ito sa akin. At yung daing ng tuyo. Mas okay sa akin to. Ano to eh? Sa mga taga-probinsya sa Laguna, alam nila to. Ang tawag nito biya. No? Biya. Ang kamis lang sa Pilipinas. Kasi mabuha. Ano sa totoo lang? Gusto na namin umuwi. Kasi ilang taon na rin kami nakikipagsapalaran dito. Ito, 13 years na. Anak ko, 10 years. Ako naman, 8 years na. Tagal na. Alam mo kasi, ang totoo, ang hirap kasi umuwi sa Pilipinas. No? Basta-basta lang na wala kang magiging positive income. Yung bang daily income, hindi naman malaki, kaya lang. Iba pa rin yung meron kang income daily o monthly na dumarating sa'yo. Kaya nga, yung mga ibang napapanood namin, na mga dating nag-abroad to sumuwi ng Pilipinas, nakaka-inspired kasi meron silang mga pinutap na negosyo, meron silang mga na-invest bago sila nag-for good. Yung mga ganon, na-inspired ako pa, hangang-hanga ako. Kasi alam niyo na, after all na pagtrabaho na sa ibang bansa, 20 years, meron pa nga iba, 25 years, 30 years eh. Tapos pag wina ng Pilipinas, nagpo-for good sila bata pa lang. Kaya yung mga around 50, kaya masarap mag-for good ng ganyan kasi marami ka pang magagawang mga activities at healthy ka pa. Although mayroong maintenance, meron naman talaga nangyayari pag ganong edad ka na eh. Thanks God kung wala kang maintenance. Tulad ng tatay ko. Tatay ko 66 years old, walang maintenance. Di ba? So, thank you Lord pag ganun, di ba? Pero anyway, pag edad mo ng 50, masarap yung mag-forward na sa Pilipinas. Yun ang totoo. Yung marami kang na-miss na alam niyo yun, yung piyesta, Pasko, bagong taon, birthday ng mahal mo sa buhay. Yung mga masarap yan eh. Tapos yung mga hindi mo nagawa noon na, alam niyo yung tatambay ka sa labas, kanya magpapwentuhan ka sa mga kababata mo. Na-miss mo yun ng matagal na taon. Pagdating na hapon mo, umaano na talaga na. Lalo na. Nilamda. Yeah. Kaya alam niyo, tingin ko hindi lang kami nakaka-experience ito, nakakaramdam nito. Alam mo yung nag-vacation ko sa Pinas. Tapos ay parang ayaw mo na bumalik. Pag yung nakarating ka na sa Pilipinas, nag-vacation ka na, yung mga ilang araw paalis ka na ulit, parang ayaw mo na umalis. Nandiyan yung iyakan. Parang nagkakaroon ka ng galit sa sarili mo na bakit kailangan pa ito, ganyan. Yun. Di ba yun ang totoo? Halos yun ang nararamdaman ng iba pagpabalik na. Kaya nga ako, lagi akong nangangarap na one day na yung gusto ko, mangyayari sana. Pero, step by step, mangyayari naman. So, ngayon, pangarap ko na anak ko makapagpa-college ako. Ito, graduate na this year, di ba? So, step by step, susunod na yung kung ano yung gustong gawin. Kaya, kasi gusto namin magkaroon sana ng sariling property, magkaroon sariling bahay. Tapos, alam mo yung bumili ka ng lote, gawin mo apartment, tapos bumili ka ng, halimbawa, maliit na, 200 square meter, gawin mo siyang mini farm. Hindi mo farm kasi pag farm, malaki talaga eh. Yung gano'n ang gusto ko. Yan. Diba?
ayun, mabalik tayo sa usapan natin yung pagtanda mag for good. Marami na ngayon sa mga kababayan natin dito sa Canada ang napapanood ko sa YouTube na nag-for good na sa Pilipinas. Ang ginagawa na lang nila, nag-business sa Pilipinas, yung mga anak nandito. So sila na lang mag-asawa yung tindihin nila, di ba? Tapos meron silang positive income. Kahit maliit, may mantik ka naman, di ba? Malaking bagay yun. Pambayad ng tubig, kuryente, internet, etc. Diba? Tapos, pabalik-balik na lang sila sa Canada. May napapanood kami vlog na ganyan. Yung isang Pinoy na citizen dito sa Canada. Nag-for-good siya sa Pinas. Ayan. Masarap, no? Pag sa Pilipinas ka na. Mas mura na mataba sa pabrikan, hindi na ako tatanggap na yun. No? Nga may gigising ka ng umaga. Tapos maririnig mo yung put 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 mandisal. Diba? Tapos ng umaga, bago mo tanghali, may dadaan ulit dyan, may sisigaw. Merienda naman. Isda! Ayan, isda! Ayan, nagtitinda naman ng isda. Nakabike yun. Yun naman iba. Ngayon naman, no, na, meron na e-bike eh. E-bike naman darating sa'yo. Andiyan yung mga isda. Pipili ka na lang. Yun ang masarap, diba? Tapos sa hapon, yun ang masarap. Merienda, street foods. Wala. Punta ka ng bayan. Nakahalira doon yung mga street foods. Kwek-kwek, inihaw. Kahit ano, pagkain nandun. Yun ang masarap. Diba? Kasi na yung anak mo ngayon. Ako yun. Kasi yung para sa totoo lang, no? Ito, opinion ko lang to. Marami na ako napapanood kasi sa YouTube eh. Marami nagbibigay ng mga opinion, suggestion. Mas maigi daw na yung pera mo, wag mong iipon sa bangko. Mas mabuti daw yung pera mo. Eh, inuwi mo ba yung tiyan mo? Ano yan? Gagamitin mo sa negosyo. Hindi na. Hindi ako lang tas ah. Hindi. Gagamitin mo sa negosyo. May savings ka man, halos konti lang. Pero hanggat maaari, wag mo daw isave yung pera mo sa bangko. Mas mabuti na gamitin mo yun sa mga investment, ganyan, sa property. Ay bibili ng mga lupa. Ay magpagawa ng apartment habang nasa ibang bansa ka pa. Tapos konti lang yung savings mo sa bangko. Kasi yung pera mo hindi naman yung tutubo talaga na napakalaki na inaasahan mo eh. Di ba? Ito hindi ko ito na-experience. Kaya lang, yung napapanood ko lang sa mga ilan nating kababayan. Nagbibigay sila ng mga tips, ideas, ganyan. Kung paano i-manage yung pera mo. Di ba? Nakaka-manage eh. Tama nga naman. Eh kami, wala kaming i-manage. Paano na-manage? Yun, di ba? Pag nagkaroon ako ng mini farm, bibili ako ng unggoy. Unggoy yung mga boss. Hindi pwede ang doon. Nakakalabas. Kasi kami na misis kami, hilig kami sa unggoy. Ikaw lang. Ikaw lang may sa ano. Kami mo, mahilig ko sa unggoy. Ay, halit ako. Kaya nga nagustuhan ka tayo. Kaya nga. Nandun ka eh. Sisa na kayo mga boss. Mga daw unggoy. Thank you Lord, busog na naman, di ba? Ano naman buhay, di ba? Tapos natutulog mo naman. Tapos ako bilis. Hayain natin yung problema, yung mamroblema sa atin. Hindi na ako nakontento sa sabaw. Hindi ko na.